Hindi na narinig ni Krisa kung anong sinagot ni Nick dahil sa mga sandaling iyon, nanginginig ng kalamnan niya at umakyat ng dugo niya sa ulo dala ng galit at inis. Gusto na niyang sugurin si Nelly at ilampas ang mukha nito nang mabura ang nakakabwisit nitong mga ngisi sa kanya. Halata namang inaasar lang siya ng babae kaya malakas na sinabi niya yun na sinasadyang iparinig dito. Tara na Rita, huwag na lang natin silang pansinin. Ay hindi, anong hindi pansinin? Kailangan nilang malaman na narito ka. Nag-i-exist ka? Nakikita mo sila. Baka hindi ako makapagpigil at dumanak ang dugo ng babaeng sa palapag na to. Tingnan mo. Nangangalit ng ngipin ni Rita habang matalim ng tingin sa kanilang pamilya. Ilang beses na hinawakan ni Chris ang kamay ng kaibigan pero hindi siya pinansin. Bakit tayong iiwas sa tagad na aalis? Wala tayong masamang ginawa sa kanila. Ang malanding niya nang may kasalanan sa'yo. Kaya bakit ikaw natatakot sa kanya? Saka ikaw ang girlfriend ni Nick. Bakit ikaw nagpapaapi? Girl, lumaban ka kaya? Bago pa man makapagsalita si Chris ay nagawa na humakbang palapit ni Rita sa kanila. Walang nagawa ang nurse na nagtutulak ng wheelchair kung hindi ang sumunod sa kanya. Matalas sa mga pananalitang, dinuro na ni Rita si Nick dito. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha mo, Attorney Bentacourt. Hinihingal na tura ni Rita na namewang na. Dahilan upang mapalingon ng mga ito sa kanila. Rita, kumabog ng puso ni Nick na lumipad ang mga mata sa likod ng babae kung nasaan ang nobya. Napamulagat ng mga mata niya nang maalalang bigla nang naroon nga pala si Krisa. Paniguradong sagad na naman ang galit nito sa kanya ngayon. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nadala ditong kaibigan ko sa hospital na to at mag-isang lumaban sa operating table. Meron ka pa talagang oras upang bisitahin ng babaeng yan? Gago ka! Anong klaseng tao ka? Tao ka ba? Iniwan mo siya doon para lang sa babaeng yan? Grabe, ikaw ng pinakagagong lalaki na kilala ko. Hindi na makaimik doon si Nick na parang napatda ng mga paa sa tinatayuan niya. Hindi niya pinansin si Rita na natiling mga mata niya kay Krisa na nakatingin din sa kanya at hindi man lang kumukurap. Dama niya ang pagkadismaya nito na nanunuot sa kanyang buto. Maputla to. Sa tanawing yun ay nais na niyang lapitan ng nobya pero hindi niya magawa. Bumalik sa kanyang isipan ang galit nito kanina at ngayon nakita siya nito na kasama ni Nelia. Malamang doble o triple ang magiging galit na sa kanya. Chris, wag na wag mo ko nga hawakan. Nanilisik ang mga matang turin niya sabay palo sa kamay ni Nick. Mga hawakan siya. Gagamit ng banyo? Ginawa mo pang alibay yon para pagmukhain akong tanga? Naghintay ako sa wala. Para akong tangang umaasang susunod ka. Pinapuntahan ka pa sa nurse sa men's comfort room. Tapos wala ka pala doon? Pigil ang galit sa tinig ni Krisa na namumulan ng mga mata sa matinding galit. Pinapili kita. Sinabihan na kita kanina na oras na puntahan mo siya. Ibig sabihin nun ay siyang pinipili mo. Magsama kayo. Pagod na ako, Nick. Pagod na akong patawarin ka. Pagkatapos, uulitin mo na naman. Ayoko na. Tama na. Tigil na natin to. Napalunok na ng laway si Nick. Aminado siyang kasalanan niya at wala siyang valid reason para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sigurado siya na kahit na anong sabihin niya, wala na yung magiging katuturan pa. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit nagawa na naman yun sa nobya. Napalingon na siya kay Mr. Salis na napaiwasan ng tingin sa kanya. Ganon din ang asawa nitong si Carmelita. Halatang walang maitutulong dito. Huwag kang mag-alala. Kung patuloy mo tutulungan ng aking ama sa kaso niya ibabayaran kita ng halagang hihingiin mo. Kung hindi naman at bibitawan mo to, ayos lang. Hahanap na lang ako ng ibang abogado nga hawak sa kaso. Salamat. Pagkasabi nun ay parang naubos ng lahat ng energy ng dalaga. Hindi pa kasi siya gaano nakaka-recover sa operasyon niya. Hindi ko alam na kailangan mo palang operahan. Kung alam ko naman yun ay hindi ko pipiliing iwan ka na mag-isa. Paano mo yun malalaman? Kung inuna mo pa rin ang dati mong nobya na puntahan. Hindi mo nga ako sinamahan tignan ni Doc para malaman ng result. Mag-isip ka nga. Tama na. Kahit anong sabihin mo, ayoko na. Tahimik lang na nakinig ang mag-asawang Celis. Panay naman ang irap ni Rita kay Nelia na kung siyang masusunod, kanina niya panilagas ang buhok ng babaeng to. Proud naman ang ngiti ni Nelia sa away na magkasintahan. Inaasahan na niya nang dahil sa nangyari, hindi na sila magkakabalikan pa. Tapos na ang relasyon nila. Nakikita niya na ito sa pagtatalo nila. Tama yan, Krisa. Hindi mo deserve ang lalaking kagaya niya.
Dapat ang lalaking minamahal mo yung hindi kanya iiwan. Wala siyang pinagkaiba sa ex-boyfriend mo. Pareho lang silang binabasurang atensyon at pagmamahal na inilaan mo sa kanila. So tama talagang tapusin mo ng lahat? Sabat ni Rita na suportado ng kaibigan. Sinamaan siya ng tingin ni Nick pero hindi niya ito pinansin. Sa halip ay inirapan niya lang. Oo, mahal ka niya. Pero anong klaseng pagmamahal niya na kada meron siyang pagpipilian palaging second choice ka lang? Chris, maghiwalay na tayo. Itong desisyon ko. Igalang mo sana. Ayaw mo noon, marami ka ng oras na puntahan at bisitahin si Nelia. Wala nang pipigil sa'yo. Malayang malaya ka na. Binigyan siya ni Krisa ng malungkot na ngiti na parang hamog sa mga bulaklak na namumukadkad sa gilid ng bangin. Tumulong ito sa pusong sugatan ni Nick na naging dahilan upang masaktan siya. Tiningala na ni Chris ang nurse na nagtutulak ng wheelchair niya na tahimik lang na nakikinig matapos na sanyasan si Rita na aalis na sila. Inilang hakbang lang ni Nick ang distansya nila na hinarangan ng harapan ni Krisa. Chris, hindi mo pwedeng gawin. Bitawan mo sabi ako. Puno na pagbabantang boses niya na hinila ng kamay na sandaling dumampi ang palad dito ng binata. Sino nagbigay ng karapatan sa yung hawakan mo ko? Saka tumabi ka nga dyan? Manatili ka na lang sa tabi ng babaeng yon. Tutal para kang mamamatay sa pag-aalala hanggat hindi mo siya nakikita. Yan ang gusto mo, hindi ba? Maraming nais na sabihin si Nick pero hindi niya mabigkas dahil ang labas ng lahat ng iyon ay puro excuses lamang. Mali talaga siya. Kahit sinong tanungin, maling-mali na iniwan niya ang nobya, knowing na siya lang ang kasama niya doon. Ang laki na kasalanan niya. Kung noon nahirapan na siyang amuin ito, ngayon ay hindi niya alam kung anong klaseng among gagawin niya sa nobya. Pinagsisisihan kong ginusto kita. Minahal kita at pinaniwalaan pa kita. Pinagsisisihan kong lahat ng pagkakataong ibinigay ko sa iyo ng paulit-ulit dahil wala ka namang kwentang tao, Nick. Nabalot na nakakabing katahimikan ng bandang dakong iyon ng ospital matapos na sabihin ng pasigaw ni Krisa. Maging ang mga bystanders at dumadaan lang ay parang ayaw makagawa ng anumang ingay sa binitawang linya ng dalaga na punong-puno ng pait at matinding hinanakit. Nasa side sila ng dalaga kahit na hindi nila sabihin ang bagay na yon. Sa kanila sila kakampi base sa kanilang narinig. Halika na Rita, umalis na tayo. Huwag na tayo magsayang ng oras sa mga walang kwentang tao. Inirapan ni Rita si Nelia na katitigan niya pa rin ang mga sandaling iyon. Wala siyang pakialam kung nakita man iyon ng mga magulang nitong parang estatwang mga nakatanga sa kanyang kaibigan. Hindi marahil nila napaghandaan ang maanghang na mga salitang bibitawan ni Krisa para sa kanyang nobyo. Dahil doon ay umangat ng gilid ng labi ni Rita. Proud na proud sa katapangan ng kaibigang si Krisa. Gago kase't walang bayag na lalaki. Huwag ka sanang magkaanak sa hinaharap kahit isa dahil nakakaawa lang magiging supling mo. Mamamana niya ang gamong-gumong utak. Matalino? Pwe, san banda? Ang bobo mo't utu-uto ng pamilya ng dati mong nobya na konsentidor sa mga kamalian ng anak nila. Binigyan pa ni Rita si Nick ng middle finger na lingunin siya nito. Wala na siyang pakialam kung kasuhan man siya nito kung meron mang offense iyon. Ang mahalaga, may ganti niyang kaibigan niya. At sa palagay niya, sulit na sulit ang naging ganti niya dahil dumilim ng paningin nito sa kanya. Tama na Rita, huwag na tayong mag-aksaya ng laway sa mga kagaya nila. Ang mabuti pa ay umuwi na lang tayo. Doon magkakaroon pa ng kwenta ang oras natin. Tara na. Tama ka dyan, Krisa. Tara na. Huwag na tayong magsayang ng kahit na isang minuto sa kanila. Bumukas ng pintuan ng lift na pinindot ng buton ng nurse nilang kasama. Akmang papasok na sana sila doon nang biglang humarang ang katawan ni Nick upang hindi sila makadaan. Dumipa pa ang binata, yung tipong parang batang ayaw magpadaan sa tapat ng kanilang bahay sa kapwa niya bata. Hindi kayo aalis. At bakit naman hindi? Sino ka para pigilan kami? Abogado ka, alam mo hindi mo pwedeng gawin yan sa taong ayaw na makipag-usap sa'yo. Gusto mong makasuhan? Galaiting tura ni Krisa na kulang na lang ay mapaahon sa inupuan niyang wheelchair para hawiin si Nick. Sa pintuan ng elevator na naroon. Miss Aguilon, humakbang na palapit sa kanila si Mr. Salis. Mahina pa tong umubo-ubo upang klaruhin ang kanyang malat na boses. Sa palagay niya ay kailangan na niyang makialam sa mga nangyayari sa harapan niya. Pagpasensyahan mo na sana ang mga nangyari na gawa ng anak namin si Nelia. Masyado siyang ignorante at sarili lang niyang iniisip. Kung tutuusin ay wala namang kasalanan si Nick. Kami, ang pamilya namin ang may kasalanan dito kaya kami ang marapat mong sisihin at hindi siya.
Kinulit namin si Nick at pinilit na puntahan saglit si Nelia. Bigyan mo sana ng konting konsiderasyon yon. Ako nang humihingi ng paumanhin sa'yo. Sana ibigyan mo ng pagkakataong magpaliwanag si Nick kahit para lang sa akin, Miss Aguilon. Ako nang nakikiusap sa'yo. Hayaan mo siyang mag-explain sa nangyari. Nanilisik ng mga matang nilingon ni Krisa si Mr. Celis. Lalo pang uminit ang ulo niya sa pakikialam sa kanila ng matandang lalaki. Sa kabila ng nangyari, siya pa rin ang kailangan magbigay ng konsiderasyon. Nakakatawa naman ang matandang ito. Manang-mana nga sa kanyang anak nila. Sino naman ho kayo sa akala niyo para makinig ako? Hindi porket idolo ko kayo, ay pwede niyo na akong diktahan ng kung ano't gusto kong gawin. Narinig niyo ako kanina noong ayaw ko siyang payagan. Kung tutuusin, kayo talagang may kasalanan kung bakit kami nagkakaganito ni Nick eh. Ang pamilya niyo. Pabalang nasagot ng dalaga sa matandang musician na hindi inaasahan na pati siya ay pagsasalitaan nito ng masama. Parang naumid ng dila ng matanda. Kayo ang dahilan. Kayong makulit. Bakit hindi niyo nalang pabayaan na maghiwalay kami para lumigaya yung anak niyo? Gustong-gusto niyo siya, hindi ba? Ayan na siya. Harapang binibitawan ko na. Sa anak niyo na. Ano pa bang kailangan niyo sa akin ngayon? Ang matanda naman ng patuloy na natameme. Kitang-kita niya ang sakit sa mukha ng dalaga na hindi niya mapigilang mahabag dito. Parang nararamdaman niya ang anumang pinagdadaanan nito ngayon na hindi mawari. Kung tutuusin, tama naman ang dalaga. Sila ang may kasalanan sa kanya. Ang pamilya nila. Huwag na kayong makialam dahil alam ko naman na paniguradong nagdiriwang ng kalooban niyo. Dahil ang anak niyo na naman ang pinili sa amin ni Nick. Na-delay pero pinuntahan niya pa rin, hindi ba? Masasabing matagumpay niyo pa rin nagawa ang gusto ng anak niyo kahit alam niyong mali naman. Bumalandrang hilaw ng ngiti sa labi ni Krisa. Pinagsisisihan na kung bakit nakilala niya pang mga taong ito. Nasasaktan din siya na nagiging bastos siya, lalo na sa idolo. Pero sobra ng ginagawa nito sa kanya. Hindi porket humahanga siya dito ay advantage na yun ng matandang musician para manahimik lang siya, magparaya at magpakatanga pang muli. Huminga na si Krisa ng malalim. Isa-isa niyang tinignan ang bulto ng mga matang nakatingin sa kanya. Tumagal ang tingin niya kay Nelia na nakita niya pang bahagyang umangat ang gilid ng labi nito, parang umisi pa. Nang lumipat yon kay Nick ay namulato. Nakakapagod kang mahalin, Nick, kaya habang hindi pa ako nauubos, ititigil ko na. Alam mo na ayaw ko maranasan muli ang mga pinaranas sa akin unang dati kong kasintahan. Pero heto ka, sobra-sobra pa sa mga pinaranas niyang ginawa mo sa akin. Kaya tama na, ayoko na. Nakakapagod kang patawarin. Nalambot na mga tuhod ni Nick nang marinig niya ang huling litanya ni Kaysa. Parang pang-ultimatum na yon. Ang bilis niyang bigkasin pero ang bigat ng bawat kahulugan noon. Damang-dama niya ang kirot at sakit ng mga bawat salitang iyon na para bang bumabaon sa kanyang bawat himaymay. Chris, wala nang nagawa si Nick nang hawiin na siya ni Rita upang patabihin na. Hindi niya na nagawang pigilan pa silang lumulan sa elevator na muli na nagbukas. Malungkot na lang niyang tinanaw ang pagsara ng pintuan noon. Napasabunot na siya sa kanyang ulo. Nilingon si Nelia na kaagad umiwas sa kanya ng tingin. Umiigting ang pangang pinindot na niya ang buton ng elevator. Susundan niya sila kahit na parang wala na talagang balak pa si Krisa na ayusin ang lahat sa kanilang pagitan. Iho, pasensya ka na. Hindi sila pinansin ni Nick na lumulan na ng lift. Sumakay na rin doon ang pamilya Celis upang bumaba. Sa loob ng lift ay walang sino man na nagtangkang magsalita kahit si Nelia na panay ang tingin kay Nick na halatang tuliro na. Nick, bakit hindi mo lang muna siya pabayaan? Huhupa rin ang galit noon. Kung totoong mahal ka niya, patatawarin ka niya. Muling tatanggapin sa buhay niya. Hindi ba, ma'am? Hindi nakatisay sa ni Nelia na tumingin pa sa inang nagbubuyo sa kanya. Kanina pa nakausapin si Nick. Oo nga naman, iho. Ganun talagang mga babae. Palaging galit. Pasasaan ba titigil din ang galit niya? Lambingin mo lang. Segunda na ni Carmelita nang umiti pang may kakaibang kahulugan sa anak niya. Lingid sa kanilang kaalaman ay malinaw na nakikita sila ni Nick sa pader ng elevator kung saan lang siya seryosong nakatingin. Umigting pang kanyang panga. Hindi na alam kung anong magiging hakbang niya para muling makuha ang loob ng kanyang galit na nobya. Pupusta siya kung gaano niya ito kabilis nakuha ang tiwala noon. Ngayon ay parang sobrang imposibleng mangyari na. Muli siyang pagkatiwalaan ito dahil sa mga nangyari. Muli niyang sinira ang tiwala nito na muling binigay sa kanya. Kapag hindi kanya pinatawad, ibig sabihin lang noon na hindi kanya talaga hirit pa sana ni Nelia.
Nelia, that's enough. Problemado na nga yung tao, dadagdagan mo pa. Ang bigat ng isipin niya. Putol sa kanya ng ama niyang si Mr. Celis na nababalot na ng sobrang pagkakonsensya. Siya ang ugat kung bakit may problemang dalawa at kung bakit sila magkasira ngayon. Natural na magagalit ang girlfriend ni Nick, lalo na't may nakaraan kayo. Unawain mo rin sana. Hindi lang yun, narinig niyo naman na nag-undergo siya ng operation eh. Dad, malamang minor lang na operation yon. Ang sabihin niya, iyakin lang talaga siya at nag-iinarte lang para mas makonsensya si Nick. Kung major operation yon, sa tingin niyo ba, papayagan agad yung makalabas dito? Naroon na tayo, Nelia, pero ilagay mo sitwasyon mo sa kanya. Boyfriend niya si Nick kaya dapat nasa tabi niyang mga sandaling iyon, kahit pa minor lang operation. Ikaw ngang hindi na operahan, gusto mong nasa tabi mo at nakikita mo si Nick. Siya pa kayang kasintahan niya? Itiko mo yung bibig mo kung wala kang ibang magandang sasabihin. Hindi ka nakakatulong. Sa halip ay mas lalo mong pinapapigat ang nararamdaman ni Nick. Sumama ng hilat siya ng mukha ni Nelia nang marinig yun sa ama. Pakaramdam niya si Krisa pang kinakampihan nito kumpara sa kanya. Gayong siya naman ang anak nito at hindi ang babaeng iyaking yun. Kumulupang dugo niya ng mga sandaling yun sa babae. Mga agaw ito. Una ay si Nick, ngayon naman ay ang ama niya. Fine dad, siya nang magaling at tama pero hindi niya pa rin yun naman kailangang ipahiya si Nick ng ganon. Can you imagine that? Nakakaloka, wala siyang kahiya-hiya. Sa mismong harap pa talaga natin. Bumukas ng pintuan ng lift at tuloy-tuloy na doong walang lingon sa likod na lumabas si Nick. Malalaki ang mga hakbang nito. Kailangan niyang maabutan ng nobya. Yun ang bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Kung hindi niya man ito mapilit na makipag-usap sa kanya, ihahatid na lang niya upang masigurado niya itong ligtas. Nick, saan ka pupunta? Sabi ko ihatid mo ko sa sakyan namin, hindi ba? Dismayado ng sigaw na ni Nelia. Sa mga sandaling iyon ay halos kakasakay pa lang naman ni Krisa sa loob ng sasakyan ni Rita. Nasasaktan man siya sa paglulan ay tinuwid niya pa rin ang kanyang likod nang hindi mahirapan ng kaibigan na umaalalay sa kanya ang nurse nilang kasama. Ayaw niyang ipakitang sobrang kaawa siya sa paningin nila kung kaya naman ginawa niya yun. Girl, okay lang umiyak ha? Umiyak ka kung gusto mo. Agaw ni Rita ng atensyon niya matapos na magpasalamat sa nurse na naghatid sa kanila. Hindi mo kailangang maging matatag sa harapan ko. Ako lang to, si Rita. Sino bang hindi nakaranas sa atin ng mga panluloko? Pareho lang naman tayong naloko ng mga gagong lalaki, hindi ba? Humikbi na si Krisa nang marinig niyang sinabi ng kaibigan. Nakakahiyamang pakinggan pero tama naman ang sinabi ni Rita. Marahan niyang kinagat ang labi, nangilid ng luha niya. Ilang kalabit pa'y pabagsak na yon. Lumaki na rin ang butas ng kanyang ilong sa paulit-ulit niyang pagpipigil na wag magpakitang mga luha niya. Kakalimutan ko na siya, Rita. Magsisimula ako muli. Akala niya hindi ko kayang gawin yon. Sino ba ako ha? Pampalubag loob na tura ni Krisa kahit na parang hihimatay na siya hindi dahil sa sakit ng operasyon, kung hindi dahil sa sakit ng kanyang puso sa kinahantungan nila ng relasyon ni Nick. Akala pa naman niya ito na, hindi pa pala. Dadaan lang din pala ito sa kanyang buhay. Pag-aralan ko na lang kayang mahalin yung taong mahal ako. Baka sakaling kapag yun ang pinagbigyan ko ng pagkakataong mahalin ako, hindi na ako iiyak ng ganito, hindi ba? Hay nako, huwag mo na munang isipin yan. Ang isipin mo kung paano ka muling makakabangon. Mag-move on. Alam ko mas malaking dago kang abogadong yun kumpara sa boyfriend mo si Alex. Nakikinita ko na. Oo na, nagbibiro lang naman ako. Yun naman talaga ang plano ko, mag-move on at tuluyang kalimutan si Nick. Natigilan si Rita ng akmang iikot na sana patungo sa kabila upang pumasok na sa loob ng sasakyan. Sa may driver seat nito nang makita niyang bulto ni Nick na malalaki ang hakbang na palapit sa kanilang sasakyan. Walang imik niyang inirapan tumulit umikot na. Sa pagmamadali niya nakalimutan niyang isarang gilid ng pintuan sa may banda ni Krisa na walang kamalay-malay na nariyan ng binata at mukhang pipigilan pa yata sila doon. Naiko yung paninig ang kanyang dalawang kamay dahil malinaw na dinig niya ang mga salitang sinabi ng nobya sa kaibigang si Rita. Bakas ng pagkalitong rumihistro sa mature at gwapo niyang mukha sa oras na to. Anong sabi ni Krisa? Kakalimutan na siya? Gagawin na talaga yun ng dalaga? Desidido na to. Kung tuluyang maghihiwalay sila, ituturing din ba siya ni Krisa bilang isang stranghero? Tapos isang araw kapag nagkaroon to ng bagong nobyo, kalmado rin bang ipapakilala ng dating nobyo yun sa kanya? Kagaya ng ginawa nito kay Alex. Hindi yun pwede. Hindi siya makakapayag na gawin yun sa kanya ng kasintahan niya.
Maraming imahe ang sumagi sa isipan ni Nick. Ang karamihan doon ay mga napagdaanan nila ni Krisa, kung paano sila unang nagkitang dalawa. Sa loob ng sasakyan, pabalik mula sa golf course. Halatang awkward ang dalaga pero nagkunwari itong maraming karanasan. Sa resto kung saan siya napag-part-time job, lahat ng yun ay bumabalik sa alaala niya, ang bawat oras ng kanilang pagsasama at pagtatalik sa bawat sulok ng penthouse niya. Si Chris ang kanyang unang babae na muling pinahalagahan matapos masaktan siya kay Nelia. Ang dalagang nagbigay muli ng kahulugan sa kanya ng salitang pag-ibig. Ito ang nagpadama sa kanya kung paano muling mahalin. Pinagsisisihan niya ng sobrang nagawa kanina. Sana pinili niyang huwag iwan to. Sana pinili niyang manatili na lang sa tabi nito. Maraming sanang iniisip niya na kung pwede lang ibalik ang lumipas na oras, pipiliin niyang manatili sa tabi ng kasintahan niya. Hindi sana sila hahantong sa ganitong tagpo ngayon kung nagtino siya. Ungas ka kasi, Nick. Gago ka.